recording deferrals. Okay. Meron kasi iba't ibang methods na ginagamit, no? Balay lang natin to para meron tayong space. No? Meron tayong iba't ibang methods na pwedeng gamitin or yung isang business pwedeng gamitin. Depende sa kanyang gusto, no? Meron tayong asset method and expense method. Magkano yan? Magkasalungat sila. So, magka-pair pero magkasalungat. And also, we have liability method and revenue method. Paano nangyayari to? No? For example, meron tayong supplies na bibilhin. Okay? Sa supplies, kapag ginamit natin yung asset method, since supplies are assets, no? Pag ginamit natin si asset method, ang entry natin sa initial, okay, meron tayo ulit na initial, tsaka adjusting entry. Okay. Kunwari meron tayong supplies na bibilhin, pero for 10 pesos. Ang initial entry natin ay for asset method, asset method. Ang initial entry natin, we have supplies, 10, and then cash, credit, 10. Adjusting entry natin dito, kapag nagamit na natin yung supplies, kunwari, 5 na lang yung natirang supplies at the end of the month. So, ang adjusting entry natin, supplies, expense, 5. Cash, supplies natin, credit, 5. Okay? Para mabawasan yung supplies natin. 10 minus 5, 5 na lang. Okay? So, ganyan yung adjusting entry pag asset method. Pero, paano pag expense method naman? Pag expense method, ito ang kanyang entry. Pag initial, expense na agad. So, supplies expense, debit, credit cash. 10. Okay? Pag adjusting entries naman, ang entry mo na dito, kunwari ang natira ay 5. No, 5. Or kaya, baguhin natin para hindi siya mag-equal. So, kunwari ang natira ay 4 na lang. 4 na lang yung natirang supplies. So, ang gagawin natin, i-adjust natin siya. Paano? Supplies, debit, supplies, expense, credit. Okay? Magkano? 6. Bakit 6? Kasi ang natitira nga mali pala, baliktad. Baliktad ha. Sige. 4 pala, 4. Okay. Bakit 4? Kasi ang natitira na nga lang daw na supplies at the end of the month ay 4. So, dapat, mag-entry tayo ng supplies na 4 at the end of the month. Para magkaroon tayo ng idea na, ito pala yung natira na supplies last month. No? For the following month. Ito pala yung last month na natira, 4. And yung supplies expense natin, imbes na 10, buong 10, yung ma-record o ma-recognize, since 6 lang naman yung nagamit, kasi 10 minus 6 is equal, 10 minus 4 is equals to 6, ang entry natin ay 4. Kasi para 10 minus 6, minus 4, 6 lang yung ma-recognize as supplies expense for that certain month. Okay? So, ganun siya. Ganun yung ating entry. I-apply natin tong 4. Kung natira ay 4 na lang. Dito sa asset method. Sa asset method, iba yung kanyang value. Okay? Bumili tayo ng supplies, 10. So, supplies, cash, 10. And then, sa adjusting entries, ganito yung mangyayari. Ang supplies expense natin ay 6. Supplies natin ay 6. Debit and credit. So, bakit siya 6? No? Kasi si supplies expense ay kailangan record tayo o makapag-recognize tayo ng 6. Kasi yun naman talaga yung na-expense natin for a certain month. 6 lang. Or 6 pesos lang. And then, for the supplies naman, kailangan kasi nating ma-make sure na tama yung balance ng supplies na natitira, which is 4. So, ang mangyayari, 10 minus 6. 10 minus 6, edi 4 na lang yung matitira sa supplies. Okay? Pagdating sa recording sa ating FS. So, ganun siya. Okay? That's the difference between asset method and the expense method.
Magkakaiba sila when it comes to the initial recording and adjusting entries. At the same time, pagdating sa adjusting entries, magkakaiba sila ng value. Okay? So, ang idea lang dito or ang tip lang dito ay kailangan i-analyze mo talaga yung problem. Or i-analyze mo yung flow ng balances ng mga accounts. Okay? So, that's asset method versus expense method. Paano naman kapag, nabray natin muna to, initial and adjusting. Paano naman kapag liabilities method tsaka revenue method? Ganito. Kunwari, nagbayad sa atin in advance si client. So, under the liability method, ang entry natin dyan ay cash, debit. Tapos, credit natin ay unearned revenue. Okay? Unearned revenue. Tapos, ang adjusting entries natin, kapag, kunwari, nabayaran na tayo, no? Nabayaran tayo. Na-render pala natin yung service na. So, pag na-render na natin siya, we have the revenue account. Okay? Kunwari, sige, palitan natin. Kunwari, consulting revenue, debit. Credit natin ay mali. Baliktad pala ulit. Yan, ulit. Unearned revenue and then consulting revenue. Credit. Yan. So, dinebit natin yung unearned revenue and then nag-credit tayo ng consulting revenue. So, ganyan yung adjusting entry. No? Paano pag revenue method naman? So, again, ang scenario natin, nakatanggap tayo in advance ng payment. So, ang gagawin natin, debit cash, at i-credit na natin agad yung consulting revenue. Okay? So, ganyan siya. Tapos, pag adjusting entries naman, ang gagawin, debit consulting revenue, and then credit unearned revenue. Okay? So, kailan nangyayari to, no? So, nangyayari siya kapag, yun nga, ang pinili ni business ay revenue method. Okay? Sige, magbigay tayo ng amount mismo. So, kunwari, ang natanggap natin na payment, advance payment ay 10 din. 10. Okay? Pero, itong natanggap nating initial payment or advance payment ay magtatagal for 3 months. Kasi, probably, ito ay subscription, no? So, kunwari 3 months siya, no? Na service na kailangan mong i-render. So, dito, sa liability method, entry ka, initial. So, cash 10, unearned revenue 10, credit. Pag adjusting entries na, kunwari, dumaan ng 1 month. Okay? Dumaan 1 month. So, ang adjusting entry na natin, or gawin natin wag 10, 15. Gawin natin 15 para, yan. So, 15. No? Dumaan yung 1 month. Sa isang month, magkano dapat yung i-recognize natin na revenue from that 15? So, gagawin natin 15 divided by 3 is equals to 5. Okay? 5 pesos. Kunwari lang, 5 pesos. So, ang ilalagay natin dito, unearned revenue natin ay dapat bumaba. Okay? Bumaba. So, ang gagawin natin, ang entry natin for this one ay 10. Okay? And then, ang consulting revenue natin, or tama ba ako? Wait. Parang mali ata ako. Consulting revenue ay 5. Dapat 5. Oo, tama. 5 pala dapat. 5. Okay? Bakit 5? Kasi, pinapababa natin yung unearned revenue natin. After 1 month kasi, syempre na-earn na natin yung revenue na yun eh. No, na 5. Kasi 5 pesos a month.
So, pag nag-debit tayo ng unearned revenue na 5, ang balance na lang ng unearned revenue natin ay 15 minus 5, ilan na lang? 10. 10 na lang siya. Unearned revenue pa din. Kasi hindi pa natin na render yung 2 months time. And this is equal to 2 months time. No? Yung consulting revenue natin, kailangan nating i-recognize na 5. Bakit? Kasi dumaan na yung 1 month eh. So, recognize na tayo ng revenue. Earned na natin yan, yung 5. Okay? That is our liability method. Pag revenue method naman, paano? So, debit tayo cash, 15. Credit natin consulting revenue, 15 din. Pag nag-adjusting entries na tayo, consulting revenue natin ay, consulting revenue natin, debit ay 10. Tapos, credit natin consulting revenue 10. Bakit naging 10? Bakit hindi siya 5? Kasi, dumaan yung 1 month, no? Dumaan yung 1 month. Ngayon, hindi pa naman din kasi natin na-earn pa ng buo yung 15. Kasi 1 month pa lang hanggang 3 months tong 15. So, ang mangyayari, kapag nag-debit tayo ng consulting revenue na 10, 15 minus 10 is equals to 5. Ibig sabihin, 5 pesos pa lang yung na-recognize natin as revenue, which is tama kasi 1 month pa lang naman yung dumadaan na panahon. Okay? Pag unearned revenue naman, this is also true because meron pa tayong 2 months time na hindi pa nare-render na service. Magkano ba yun? Yung 2 months time na yun? 10. Okay? So, 10 yung ating ilalagay natin dito na liability. This is liab. Okay? So, in a sense, kapag kinuha natin yung balance ng mga accounts na to, tatama siya. No? Kasi, 10 yung consulting revenue, which is yun naman talaga yung 10 yung mababawas dun sa consulting revenue, and mag-i-equal siya sa 5 lang. And then yung unearned revenue natin, or yung hindi pa talaga na render na service, ay equal pa to 10 pesos because that is 2 months time. And that's how we do the revenue method. Magkaiba si liability at saka si revenue, and then magkaiba din si asset at saka si expense method. Yan. So, medyo napahaba na yung ating video, pero ito yung kabuuan ng adjusting entries. This is the theory of it all. Okay? And if there are other scenarios pa or other ideas na kailangan idagdag, ay mas matututunan pa natin yan on the following topics pa. Most likely, may mga topics pa sa higher accounting na madadagdagan pa yung idea natin about adjusting entries. But so far, for the basic concepts, ideas, theories about adjusting entries, eto siya. Okay? And hopefully, naging malinaw sa inyo yung pakikinig, no? And yung pag-learn about adjusting entries in a simpler way. Okay? So, for our next video tutorials, magsasagot naman tayo ng mga problems related to adjusting entries. So, wag kayong magsasawang manood. Please subscribe our YouTube channel and like this video para ma-update yung iba pang mga accountancy students na this is legit at talagang may matututunan tayo from this video. Thank you so much and kita-kits tayo sa next video tutorial.